Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang babae na humarap sa napakasakit na pagsubok sa kanyang buhay bilang isang ina. Siya ay si Vivian. Maraming dahilan kung bakit pinagpapasalamat ko na ako'y naging isang babae. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay ang kakayahang magbuntis, manganak, at maging isang ina. Pero ang di ko alam, yun din ang dudurog sa aking puso at pagkatao. Kutsi-kutsi! Ganda ng gising ng anak ko. Bungis-ngis ng bungis-ngis kanina ka pa, ha? Yeah. Oh! Oh, ano ba? Ano? Kanina pa kita hinihintay sa labas. Late ka na sa trabaho. Oh, 10 to 8 oh. Ay, naku, sorry. Nawili kasi ako sa anak natin eh. Parang ayokong umalis. Oh, yeah, understandable. Pero bilisan mo na. Oo, Sige na. oo na. Ito naman. Si Mama na ang bahala kay Chichay, ha? May trabaho ko na yun. Ay, naku. Sige na. Alam mo, ito yung mga pagkakataon na parang ayoko na magtrabaho. Sabi ko na naman kasi sa'yo, mag-resign ka na sa trabaho, pero ayaw mo naman. Dahil kailangan natin pag-ipunan ng kinabukasan ng anak natin. Oo, Ayokong pasanin mo lahat ng hirap sa paghahanap buhay. Oo, alam ko naman yung paulit-ulit na nating pinag-usapan yan eh. Kaya tayo na. Oh, last na lang. Oh, bye anak ha. Sige na ha. Lablab ka ni mama. Bye-bye. Oh, halika na. Dali, bilisan mo Oo na. Tulog na ang apo ko ah. Hey, huwag ka maingay. Umiyak yan ng umiyak kanina, bago nakatulog. Baka kapag nagising, umiyak na naman. O bakit? May sakit ba? Ilang araw ko na nga napapansin na parang may kakaiba sa bata. Tapos kapag humihinga, parang hirap siya. Sinabi mo na ba sa mag-asawa? Ay, oo. Sinabi ko kanina kay Gary. Ang mabuti niyan, patingnan na sa doktor para kung may problema, maagapan ka agad. Oh, bakit? Ewan ko ba? Para kasing kinakabahan ako. Ay, sana naman walang malalang problema ang ating apo. Anong sabi mo? Ma, Anong sabi ng doktor? Gary, May problema raw po sa puso si Chichay, ma. Kailangan siyang operahan. oh, Diyos ko. 5 buwan pa lang ang apo ko. Ooperahan na. Makakaya ba yun ng katawan niya? Yun po ang sabi ng doktor. Ma. Paano kapag hindi kayanin ng anak ko operasyon? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Wala mangyayari kay Chichay. Mas mainam na ito na sa ganon, maagapan ng kalagayan niya para din ito sa ikabubuti ng bata. Anak, lumaban ka, ha? Nandito lang kaming lahat. Mahal na mahal kita. Vivian, ipapasok na siya sa operating room. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Tayo na. Ha? Doon na tayo sa waiting area. Gary! Pumanatag ka. Sige mong pumanatag, ha? Magtiwala tayo sa kanila. Natatakot Magtiwala tayo sa Panginoon. Natatakot ako. Alam ko, pero Kawawa naman ang anak natin. Napakaliit pa niya. Tapos, mag-isa lang siya sa operating room na lumalaban para sa kanyang buhay. hindi siya nag-iisa. Naririto tayo. Ay, Diyos ko. Kayo na po ang bahala sa anak ko.
Sige lang, anak. Magpahinga ka lang, ha? Pasensya ka, no? Hindi ka nasamahan ni Mama habang inooperahan ka. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Vivian? Jessa? Uy, ano? Kumusta ka? Kumusta na si Chichay? Okay na siya. Salamat sa pagbisita mo. Mabuti naman at okay na yung inaanak ko. Oo nga. Ilang araw ako hindi makatulog dahil sa kalagayan niya. Ay, ang hirap palang maging isang ina. Hanga talaga ako sa katatagan mo, Vivian. At least ngayon, makakahinga ka na ng maluwag. Pero kailangan pa siyang obserbahan. Maniwala lang tayo na tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Sana nga. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa anak ko. Hindi ko kakayanin, Jessa. Happy first birthday, Apo! Kita mo? Ngumingiti kasi nakikita niya ang gwapo niyang lolo. Di ba, po? Masaya lang talaga si Chichay kasi 1-year-old na siya. Oh, ayun. Asan ang mga bisita niyo? Ay, dito na ang ninang! Oy! Mabuti naman nakarating kayong dalawa. Ay, siyempre. Hindi pwedeng palagpasin ang unang kaarawan ng inaanak namin. Oh, siya. Bing, ikaw lang nga kumuha ng picture, ha? Bakit ako? Hindi ako marunong. Ay, ako na. Ayan, sige. Okay, anak ko, sige. Blow mo na yung candle. Oh, like this, ha? Teka, sandali. Ha? Bakit parang... Oh, Chichay! Oh. Bakit parang nahihirapan siya huminga? Naku, Chichay, anak! Chichay! Okay na. Chichay! Bing, paandarin mo sa sakyan mo. Madali! Oo! Anak, Oh, anak ko, Diyos ko! Ano nangyayari sa kanya? Vivian, Chichay, anak. Kumising ka. Hindi mo kami pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng iwan si Mama ng ganito. Kumising ka. wala na siya. Hindi. Hindi siya pwedeng mawala. Magaling na siya. Magaling ng anak ko. Hindi siya pwedeng mawala sa isang iglap lang. Vivian, Gary, ang anak natin. Hindi siya pwedeng mawala sa atin. Paano na ako? Paano na tayo? kailangan na natin tanggapin ang lahat. Hindi niya na kinaya. Lumabang siya sa loob ng ilang buwan. Pagod na rin siguro ang anak natin. Anak ko, bakit? Bakit mo ako iniwan? Ang aga mo namang binawi yung biyaya mo sa amin. Bakit hanggang ako pa? Sana ako na lang. Vivian, Sana ako na lang kinuha mo. huwag kang magsalita ng ganyan. Chichay! Chichay, yan ako! Pare, kumusta si Vivian? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ding. Hindi na siya nakapagtatrabaho dahil araw-araw siyang parang wala nang galang mabuhay. Laging umiiyak at halos hindi kumakain. Hindi niyo matanggap ang nangyari sa anak niyo. Ako man, parang hindi ko matanggap. Ganito pala ang mawala ng anak, pare. Madalas pakiramdam ko, parang hinahati ang puso ko. Pare, magpakatatag ka. Ngayon ka higit na kailangan ni Vivian. Pinipilit ko, pare. Pero dumarating ang oras na parang hindi ko na rin kayang pigilan ang emosyon ko. May mga pagkakataong parang gustong sumabog ng dibdib ko. Lilipas din niya, pare.
Maghihilom din ang sugat sa puso ninyo ni Vivian. Oy, lumating ka na pala, Gary. Maganda yata ang aura mo ngayon. Uy, mag-ayos ka na. Birthday ngayon ni Chichay. O, nabili mo na ba yung cake? Vivian? Tignan mo to, oh. Ito yung papasuot ko sa kanya. Bagay na bagay sa anak natin yan. Oh, Vivian. Bakit? Bakit mo ko niyayakap? Tama na. Ha? Tama na. Anong tama na? Tanggapin na natin ang lahat. Teka, ano ba pinagsasabi mo? Wala na si Chichay. Wala na anak natin. Tama na. Huwag mo na siyang patuloy na buhayin sa alaala mo. Patay na ang anak natin. Hindi totoo yan. Hindi patay ang anak ko, buhay si Chichay. Chichay, anak! Chichay! Chichay! Ay, bakit wala siya? Nawawala ang anak natin, Gary! Nawawala si Chichay! Nandito siya dapat sa crib eh! Chichay, anak! Vivian. Chichay! Nasaan ka na? Tama na! Tumingin ka sa mga mata ko. Tumingin ka sa mata ko. Makinig ka. Makinig ka, Vivian. Patay na ang anak natin. Patay na si Chichay. Wala na tayong anak. Tanggapin na natin ito, Vivian. Tanggapin na natin wala na ang anak natin. Wala na si Chichay. Patay na ang anak natin. Anak, alam ko mahirap para sa ang lahat. Pero hindi pwedeng habang buhay kang ganito. Ma, Sikapin mo. Sikapin mo kalimutan ng sakit ang pagkawala ni Chichay. Dahil yun lang ang paraan para tuluyang ka maghilom. hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Magsimula ka sa sarili mo, anak. Paunti-unti. Dahan-dahan. Isipin mo na lang. Nasa mas mabuti ng lugar si Chichay. Doon wala ng sakit. Doon hindi na siya mahihirapang huminga. Doon hindi niya na kailangan pa ulit-ulit na operahan. Nakapagpahinga na siya, anak. Kung mahal mo siya, hindi ba mas gugustuhin mo maging mapayapa na ang buhay niya? Diyos ko. Kaya mo yan, anak. Kayanin mo. Isipin mo kung nakikita ka ni Chichay ngayon. Malulungkot siya. Dahil iisipin niya na dahil sa kanya kaya ka nahihirapan ng ganito. Anak, naririto lang kami para sa'yo. Sisikapin ko. Sisikapin kong bumangon muli. Para sa anak ko. Para sa mahal kong anak. Babangon, madadapa. Ganito ang naging kalagayan ko sa loob ng ilang taon. Hanggang sa isang araw, nagawa ko ng tumayo muli. Namatay man ang anak ko, pero isa pa rin akong ina. At kailangan ko magpakatatag. Ngayon, kasisilang ko lang ng pangalawa naming anak ni Gary. At upang hindi na maulit ang lahat, mas tututukan namin ngayon ang kalusugan ng aming anak. May nawala, pero may dumating muli. Ako po si Vivian, at ito ang aking buhay.
Lahat ng tao ay nasusugatan, ngunit walang sugat na hindi naghihilom. Mga nagsiganap, June Legaspi, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Vivian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, iginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, Po. ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Ah, salamat. Mukhang isa ka ngang mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon. Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasala na. Ang bilis Ayoko nang patagalin pa eh. Gusto ko na siya makasama. Kaya bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku dapat pala. Malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila eh. Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuyo ako. Dinalaw ko po si Lenay. Kaya eto, umasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer? Aling Lita? Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina Inay at Itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na nga kaming makita siya. Ay, wala naman kaming magagawa.
galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Saan ba tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya? Sinikap naman natin na palakihin siya ng may kagandahang asal. Eh, bakit nagkaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala. Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yun talagang gagawin natin. Darren, Oh, sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala ni na Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa si inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina inay. Ay, bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nilang makinig sa akin. Saradong isip nila. Pare, huwag ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka nang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin sa amin? Tapos na yun. Hindi pa pwedeng kalimutan na natin. Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yon sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariyan kayo sa labas? Ay, galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo?
Kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nadidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Karen, bakit mo ginawa sa kanila yun? Femi, umanig na inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ng sinuportahan nila sa kandidato mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro nyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil na naiinis siya. Minsan talaga, anak, natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa, ang siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdamin iyon. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Tuwing maaalala ko ang ginawa sa atin ni Darren. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako. At umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren! Anak! Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay. Oh, Sa mga masakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkaayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay.
Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Jun Ligaspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang amo, subalit muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. Anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ko at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang, hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Noni, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sabagay, tama ka, anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inom ng sinoli. Kahit nga yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh, ano po ibig niyo sabihin ni Nay? Dati, Yaya Daling kung tawagin niya ako. Pero kanina, Daling na lang kung tawagin niya ako. Ay, nagbago nga po. 6 na taon na kasi mula nang bumukod siya sa kanyang daddy at mami. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Anak, 5 years old lang si Noli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, napagtapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anumang hirap, matitiis ko yun. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito. Kumain ka na, Noli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu. Kaso wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Yung bibig mo, marinig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling na bumabatak ako, iyak magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip yan sa parents ko eh. Eh kasi magpakatino ka na. Para wala ka na kinatatakutan pa. Bad trip ako dito kay Daling. Binati pa pag-uwi ko ng ating gabi. Sabi pa niya, lasing daw ako. Di naman ako lasing. Tumira lang kami ng tropa. Mukhang magiging problema ko nga yung babaeng yun, Hindi. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala siya rito. Kitang-kita ko po, Nay.
Humihitit ng drugs si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Siguro po, impluensya na rin ng barkada. Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Malamang hindi. Dahil ko alam nilang nagdadrag si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi hiningi ako na isang pinsa ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Kung sasabihin niyo kay Sir Fausto yung natuklasan ko, paano naman kung i-deny niya? At kayo pa ang siraan kay Sir Fausto, di kayo pa ang lalabas na masama. Hindi muna tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Ling nga rito! Ay, Noli? Bakit? Ano nangyari? Ano ginawa mo sa polo ko? Bakit may mansa? Ha? Paano nagkaroon naman siya yan? Nilabang ko yan ng bukod. Maingat ko rin siya isinampay. Ano maingat? Ito nga may mansa. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo. O sige, kung ayaw mo umamin, bahala ka. Pero ikakaltas ko ang halaga ng polong to sa sahod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na minansyahan ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Nay, kung umalis na lang kaya tayo dito. Ha? Kasi halos araw-araw napapuyat kayo. Dahil kayong nag-aasikaso kapag nagiinuman si na Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinabayaran pa sa inyo. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapayag na magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi yung pinasasahod sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daling? Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Opo, sir Laki ng ho talaga ng ipinagbago ni Sir Noli ngayon. Oh, ba't mo naman nasabi yan? Minsan ho kasi narinig ko nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasa na lamang sa inyo at hindi na ho nagtatrabaho. ang totoo. Sinabi na yan sa akin ng kaibigan ko na boss niya. Daling, Oo. ganito ha. Opo. Patuloy mong subaybayan ang aking anak, ha? At sabihin mo sa akin ang lahat ng mangyayari, ha? Sir, Oh, paano kung hindi niya aminin yung mga sinabi ko? Kung baligtarin niya, sir, baka ako pa yung lumabas na masama sa paningin niyo. Dahil siyempre, anak niyo ho siya. Sir, Diyos ko, bakit niyo biglang binuksan ang pinto? Natakot ako. Mabuti naman, hindi mo nakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin, ha? Oh, Ba't nawala ang lotion namin ni Lulu? sir, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko ugali manguha ng hindi ho sa akin. Daling, 3 lang tayo rito. Dahil pinagbakasyon mo sa probinsya ni Josefe. Sino kukuha ng lotion namin? Hindi ako magnanakaw, sir. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintang sa akin ganyan ng mga magulang niyo. Ang mahal nun. Sir, hindi ko nga po talaga kinuha. Alam ng Diyos yan. Umalis ka na rito.
Sir Rolly! Ayaw na kitang kasama. Lumayas ka na! Ano pong sabi ni Sir Fausto, Nay? Sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang kampi pa siya sa anak niya. Kahit mali naman si Noli. Malamang po, inay. Siniraan kayo ni Noli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ng loob ko, Nestor. Hindi isinaalang-alang ni Sir ang mahabang panahon na pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na magnanakaw ako. Siguro, inay, talagang gusto ni Noli na mawala kayo doon. Para wala nang magsumbong sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Pero naging tapat ako sa kanila. Nasaksik ko ang langit. Huwag na ho kayong umiyak. Kalimutan nyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pe sa probinsya. May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Matutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pe. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Ikaw? Para makatulong din ako sa mga gastusin natin. Gaga ka! Ay! Aray! Aray! Oh! Bakit ka ba nanununtok? Sino may sabi sa'yo itapon mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Aray! Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo mo! Walang iya! Buti alam mo, mas napaliligaya ako ng droga, no? Kesa sa'yo! O, di maghiwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka! O, di maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daleng? Ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang buso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran ng paalisin ka ni Dolly. Hindi ko man lang naisip ang pagiging matapat mo sa amin ng mahabang panahon. Naku naman, sir. Kalimutan na ho natin yun. Ay, kumusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Ho? At si Noli naman, nasa rehabilitation center. At baka makulong siya pagkatapos niyang gumaling. Diyos ko. Dahil sa kapitbahay niyang muntik na niyang mapatay. Yun ho ang naging bunga ng pagdadrugs niya. Tama ka. Daleng, Sir, wala na kaming kasama ng ma'am mo. Maaari kayang bumalik kang muli sa amin. hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya na kontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso at mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako po si Daleng at ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa langit. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Susan Robles sa papel na Daleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni
Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kailan nga ba lumilinaw ang isipan ng tao upang matukoy kung anong sadyang mahalaga at ano ang walang halaga para sa kanya? Narito ang kasaysayan ni Sonia. 2 beses na ako nabiyuda. Si Lirio, ang anak ko sa una, at si Abby naman sa huli. Oo, inaamin ko. Magkaiba ang iniukol kong level ng pagtingin sa 2 kong anak. Mas matimbang sa puso ko si Abby dahil nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Lalo na ang aking mga pangarap. Ano ka ba naman, Lirio? Akala ko nakapagsalang ka na ng sinaing. Hindi pa pala eh. Nakakahiya kay Arturo. Baka gutom na yung tao. Pasensya na po, inay. Nakaligtaan ko po dahil sa pag-aapuro ko rin sa paggawa ng murkon eh. Nakasalang din po kasi yung pork hamonado na pinaluluto ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Maluluto na pong lahat ng mga ulam na ito. Siya. Pagkaluto, hain mo na sa mesa, ha? At gandahan mo ang presentasyon. Tandaan mo, accountant sa bangko ang bisita natin. Hindi basta-basta tao lang. Opo, nay. Ako na pong bahala. Magsasalang na rin po ako ng sinaing sa rice cooker para po mas mabilis maluto. Apurin mo kasi ang pakilos. Unang dalaw to ni Arturo kay Abby. Kaya kailangan maging magandang impresyon niya sa akin. Haba, ako yata ang ina ng babaeng nililigawan niya. Bagay na bagay sa iyong kwintas na isinuot ko sa leeg mo, Abby. Eleganteng-elegante kang tignan sa kwintas na yan. Oo nga. Ang ganda dito, Arturo. Abby, prangka ako. Gusto kita. Alam kong kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Frank rin ako. Pero, may mga kondisyon. Kung pera lang, hindi na natin pag-uusapan. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat ng gusto mo, Abby. Dari, tignan mo. Gara ng kotseng nakaparada sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Ha? Aba. Oo nga, no. At ang kintab-kintab pa, ha? Bagong-bago. Siguro yan ang pinakabagong labas na kotse rito sa Pilipinas, no? Yak, milyon-milyon ang halaga niyan. No, Dari? Naku, malamang. Kahit yata 10 beses tayong ipanganak sa mundo, kung ang pagiging pahinante lang ang trabaho natin, hindi tayo makakabili ng ganitong klase ng kotse, no? Pero kanino nga kaya, no? Naku, Jack, mapera rin ang may-ari nito. Oo. Para makabili ng ganito kamamahaling sasakyan. Hoy, Ha? sino kayo? At iniikutan niyo ang kotse ko. May binabala kayo masama. Naku, wala ho. Hinahangaan lang ho namin ang gara ng kotse nyo. At saka taga rito ho kami, sir. Oo. Kaya nagkakamali ho kayo sa iniisip niyo. Wala akong pakialam kahit taga rito kayo. Diyan lang ho kami, ho. Pag hindi pa kayo lumayo sa kotse ko, pagbababarilin ko kayo. Oho? Ano, hindi pa kayo alis? Bubunutin ko na baril ko! Ibig mo sabihin, yung matandang lalaking may-ari ng kotseng magana, yung nambulyaw sa amin ni Delphine, manliligaw ni Abby? Oo, accountant daw yun sa bangko, sabi ni inay. Executive daw. Kung todo nga estima ni inay nung nandito eh. Nagpaluto pa siya sa akin ng espesyal ng mga ulam. Ang tanda na ng lalaki yun, ha? Tsaka, ano kaya ang motibo niya sa panliligaw kay Abby? Ay nako, wag na wag mo sasabihin niya kay inay. Tiyak, isusumpa ka na naman niya. Yun lang naman ang palaging iniintay ng nanay mo, Lirio, eh.
Yung magkaroon ng pagkakataong laitin ang buong pagkatao ko. Para bang walang sariling damdamin kung pagsalitaan ako ng masasakit. Arturo, nasasaktan ako! Akala mo ba, hindi ko kayo nakita ng lalaking kausap mo kanina dito sa harap ng bahay nyo? Ha? Habang pababa ako ng kotse ko? Si Delphine yun. Kasama ko natin ni Kuya Larry sa pier. Talagang dinadaanan niya rito si Kuya kasi sabay silang pumapasok sa trabaho. Huwag mo akong gagawin! Kitang-kita ko kung paano kayo nag-usap ng lalaking yun. Basang-basa ko mga kilos nyo na meron kayong relasyon. O di ko ayaw mo maniwala, di wag. Sinusunod ko lang ang lahat ng gusto mo. Pinagbibintangan mo pa ako? Sinasaktan mo pa? Ikaw ang tandaan mo, ha? Ha? Oras na malaman kong may iba kang lalaki bukod sa akin, pasasabugin ko yung mukha mo. Oh, Sisiguruhin kong hindi ka na pakikinabangan ng kahit na sino pang lalaki. Hoy, Larry! Teka! Oh? Huwag mong galawin ang mga pagkain na yan. Hindi yan para sa iyo. Para kay Arturo lang yan. Oo, naku, Nay, nagalaw ko na eh. Akala ko kasi para sa lahat ng mga ito dahil nga ako nakahain dito sa mesa eh. Banat ka kasi na banat. Hindi ka muna nagtatanong. Hindi ko mo nakahain sa mesa. Pwede mo na lamang basta sandukin at kainin. Naku, pasensya na ho, Nay. Siyensya. Gutom na gutom lang ho kasi ko. Hindi ho kasi ko nakapagmerienda kanina sa trabaho eh. Matumalo kasi ang labas kanina sa pier, kaya wala rin akong kinita. Hoy, ano bang bago sa isang kain? At isang tukang katulad mong pahinante sa pier. Magtataka pa ako kung lagi kang busog na uuwi rito. Pasensya na ho talaga, Nay. Hindi na ho mauulit. Ay dapat lang lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Lalo na, wala ka naman silbi rito sa bahay ko. Abunado pa nga ako sa pagpapatira sa inyo. Kung hindi ka nga lang asawa ng anak ko, matagal na kitang gustong itaboy. Totoo naman yung sinabi ni Larry, Nay, eh. Kulang na lang lahat ng nandito sa loob ng bahay na to, lagyan niyo ng pangalan ni Arturo. Ay, ano masama roon? Malaki ang pakinabang ko kay Arturo. Sa asawa mo, may pakinabang ba ako? Alam niyo ba kung bakit nagkakalayo-layo ang mga kalooban natin sa bahay na ito, Nay? Dahil na rin sa hindi niya pantay na pagtingin sa amin ni Abby. Pati si Larry, na wala na makinalaman sa mga sentimiento ninyo, dinadamay ninyo. Dahil si Abby lang ang pag-asa ko. Nasa discarding niya ang ikagiginhawa ng buhay ko. Abay, baligtad ata. Kayo pa nahihirapan dito sa poder ko. Eh di kung gusto nyo, magsilayas kayo rito sa pamamahay ko! Larry, hindi ba si Abby yung kinakaladkad na yun ng matandang lalaki sa harap ng hotel na yun? Oo nga. Si Arturo yun. At sinasaktan niya si Abby. Tulungan natin si Abby. Sige, sundo ko. Hoy! Kayo na naman! Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan. Kuya Larry! Nagpinta na nga niyo ako! Makatayin ako ng tao ito! Pala kung ayaw mong bitiwan si Abby. Ha? Halika! Larry, ako naman. Ako naman, pare. Sige, sige! Alam mo, tanda. Sa lahat ng ayoko, yung nakakita ko ng babaeng sinasaktan ng... Wala pa! Sige! Sige! Ay, naku. May mga dating kaso na pala ng physical abuse si Arturo sa mga babaeng nakarelasyon niya.
Ayon sa women's desk ng presintong pinagreklamuhan natin sa kanya, Abby. Nitong huli ko nga lang din nalaman na lahat, Kuya Larry. Ay, naku. Kasi bigla-bigla na lang siya nagagalit na walang dahilan. Parang halimaw kapag nagwawala. Grabe. Nalilisig yung mga mata Hindi, niya. Abi, ang mahalaga, malaya ka na sa kalupitan niya. Tama. Pero mahalaga pa rin ituloy mong kasong isinampa mo laban sa kanya. Hindi tama yung pananakit niya sa mga babae dahil lamang pinaiiral niya ang pera niya. Umaasam lang naman ako na isang maginhawang buhay. Pero bakit palagi akong bigo? Bakit sa akin bumabalik ang sakit ang mga nangyayari? Hindi naman sa pera at material na bagay na susukat ang kaligayahan, inay. Madalas nga kasi, sa sobrang paghahangad natin sa mga ganong karangyaan, mas nauuwi lang ang buhay natin sa kalungkutan. Ngayon ko naiisip, paano kung wala ka sa tabi ko, Lirio? Sino pa magmumulat sa akin sa mga kakulangan ko? Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito lang ako palagi para sa inyo, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pa ang mangyari. Si Larry, ang dami kong kasalanan sa kanya. Alam ko nagdaramdam siya sa masasakit na salitang naririnig niya sa atin. Nay. Kahit po kayo na, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kayo po ang ina ng aking asawa. At kung gaano ko po kamahal si Lirio, ganun ko rin kayo kamahal. Iyang-iya ako sa inyo dahil sa mga kahinaan ko. Naturingang ako ang inyong ina. Pero ako pa nagdadala ng mga problema sa buhay niyo. Ngayon ko natuklasan. Sa inyo ko pala makikita at madarama ang tunay na kaligayahan. Siguro nga, ay masyado kong minamadali ang takbo ng buhay. Kung kaya hindi ko na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Gayon din ang mga maaring maging resulta ng aking mararahas na desisyon. Tulad na lang ng pagpapaubaya ko kay Abby sa pakikipagrelasyon kay Arturo. Ang dahil lamang sa labis kong paghahangad sa karangyaan. Mabuti na lang at may isang Lirio na hindi nagsasawang ituwid ang aking mga pagkakamali. At isang Larry na lagi nakalaang umunawa sa aking mga kahinaan. At si Abby, marami na rin nagbago sa kanyang mga maling pananaw. Pagkaraang matuto mula rin sa pagkaligaw niya ng landas. Ako si Sonia at ito ang aking buhay. Kailanman hindi mahihigitan ng pera ang malalim na koneksyon, lalo na sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw. Ano ang magiging halaga ng pera kung nagkakawatak-watak naman ang mga saloobin ng magkakapamilya? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Julie Gaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Sonia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Rated consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Champion Superpower with X-Stain Technology.